Hello, mic sound check. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin pong pangalan ng Panginoon. Muli ho, welcome po sa Sunday morning worship service. This is Jesus Christ Baptist Church at salamat sa Diyos sa kanyang patuloy na kahabagan at biyaya. Welcome po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online. Dadako ho muna tayo sa ating mga announcements and reminders bago ho sa ating gawain ng pagsamba. Una ho, meron ho ba tayong first time visitor? Meron pa tayong unang pagkakataong bisita. First time visitor ho, si Ate Marian. Ate Marian, first time visitor, pakitaas lang yung kamay, kaway-kaway. Ayan, so welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. And then also, gusto ating batiin ng mga nagdiriwang ng kaarawan. Kahapon, nag-celebrate ng 7th birthday si Kion, ang anak ho nila Brother Jojo at Sister Mads Hermia. And then ngayon mismo ay birthday ng isa sa ating mga deacons at dual citizen na siya. Okay, Brother Alex Saludra, happy birthday po. Eh hindi lang yun, dual celebration sapagkat ang pinakamasarap na regalong natanggap ni Brother Alex bukod sa salvation ay ang matamis na I do ni Sister Pinky nung birthday niya. Happy anniversary rin po sa mag-asawang Brother Alex at Sister Pinky Tanudra. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Pag-pray ho natin, no, mamayang hapon, pagkatapos ng ating prayer meeting ay magkakaroon tayo ng Bible study ho doon sa kila Brother Alex, yung mga kamag-anak at mga kasama nila sa hatap buhay ho doon. So, salamat po sa Panginoon sa pribilehyo po na yun. And then also, ay advance happy birthday ho kay Hailey Lopez, sa Sister Hailey at sa mga buong Lopez family na doon sa UAE na nakakasama ho natin. Advance happy birthday. Pa ho bang magba-birthday ngayong linggo or anniversary? Magba-birthday ngayong linggo o kaya ho anniversary? Wala na. So today is August 11 hanggang August 18. Wala na ho. Okay, kung wala na, dako ho tayo sa atin hong mga announcements. Una ho, bago ko makalimutan, gusto lang ipakita ho natin sa screen si Brother Boy at si Brother Paul at ang ibang mga kapatid na nagsimula ho tayo ng isang YouTube channel. Kung maaari niyo hong hanapin ang yan ho ang pangalan, Faithful Bible Truths. Ano po?
So, if we would like to ask for your help mga kapatid, kung maaari, i-search nyo ho yan. Pagkatapos ng gawain, wag ho ngayon. Baka mamaya biglang ilabas nyo ngayon. I-search nyo ho yan sa inyong mga cellphones. Please do subscribe. Meron na ho tayong mga naka-uploads na mga videos po dyan. At meron din mga videos si Brother Boy. At yan ho, ang layunin natin ay patuloy natin maipalaganap ang katotohanan ng Panginoon. At isa sa mga partikular ay patungkol ho sa maling doktrina ng obligadong pag-iika po. I would like you to encourage to subscribe, and then kung maaari, I would like to encourage you to share. I-post nyo lang ho sa inyong mga social media. I-share nyo lang ho sa inyong mga mahal sa buhay or sa ating mga ibang mga kapatiran na kakilala ho natin. And watch yung mga videos. Alam naman natin yung algorithm ni YouTube, mas lalabas yan sa suggestion kapag mas marami ang nanonood, at ang desire natin ay ito ay maikalat pa sa iba. So please do subscribe and click that notification bell. Parang YouTuber. Para ho kayo ay ma-update sa tuwing magpo-post ho tayo ng iba pang mga videos. So muli ho, yan ho ay magiging malaking tulong. Mamaya hong tanghali ay meron hong Joy Fellowship ang mga young people, 12:30. So mga young people, please take note. And then also yung hong basketball, nag-set to sila ng basketball practice tomorrow, Lunes. From anong oras bukas? 3 to 6 p.m. Sa mga gusto hong magpapawis, kung kayo ho ay available at sasama ho sa ating sports fellowship sa August 26, maganda ho iyan. Kung sakali man ho na iba ang inyong sports, pwede ho kayo makipag-ugnayan kay Brother Patrick. Last Sunday, tapos na ho ang qualification round ng... Natapos ba yung chess? Meron pang second round yung chess. Yung dama. Tapos na yung dama. Yung table tennis, tapos na rin. So, kung sakali ho ay yung iba pang mga... Ang nagsiset yata sila sa badminton. Natapos ba yung badminton? Nangyari ba yon? Hindi pa natuloy. So, kung kayo ho ay ayaw ho kasi natin na pagdating doon sa pinaka-event, magtatalo, hindi, ako yung maglalaro, hindi, ako. Magja-jack and point na lang kayo nun. So, hindi ho ganon. Ngayon pa lang, gusto nating para magiging mabilis. Isa ho yun sa nagpatagal ng ating program last time dahil meron munang nag-qualification sa atin habang naghihintay yung mga taga-pandi. So muli ho, ay ho na natin, kung kayo ho ay mga nag-sign up sa mga particular events at marami ho kayo at kailangan ng qualification or qualifying rounds, please do communicate with Brother Patrick. Siya ho muna para iayos po yan. Ang ating Sports Fest ay sa August 26, that's a Monday, that's a holiday. Pag-pray ho natin yan, and that is 15 days to go. At nawa ho tayo magkasama-sama muli. That's a whole day event, 9 to 5 p.m. Magdala tayo ng ating pagkain, ng merienda, lalo na ng maraming inumin, tubig, pamalit na damit. Ang ating hong uniform ay white. White ang ating kulay. Kung magdadala kayo ng pamalit, white pa rin po. Lalo na kung kayo maglalaro, dapat kayo ho ay naka-white para ho identifiable po tayo. And then, meron pa ba? Baka may nakakalimutan ako sa atin hong mga announcements. Pag-pray ho natin mga kapatid, sa November 30, nakaset na ho ang atin hong yearly ministry ng YouthCon, ng Youth Conference. At sa biyaya ng Diyos, ito'y patuloy na ginagamit ng Panginoon sa buhay ng ating mga kabataan dito sa church, maging sa buhay pa po ng ibang mga young people. Ako particular ay may malaking effect or may malaking benefit sa akin personally nung aking kabataan na nakakasakama ako sa mga conferences, mga youth camps na gano'n, at ginamit yun ng malaki sa akin ng Panginoon. So nawa ay pag-pray natin, suportahan natin. Yes, ang mga ministry na kakayanin nito ay magastos, hindi ho mura. Nagpapakain tayo, lagi tayong nagsasubsidize, pero ang goal ho natin dito ay talagang ang mga kabataan ay ma-expose pa sa katotohanan ho ng Panginoon. That will be on November 30. Mabilis na lamang po yan. Meron ba ako nakalimutan? Kanina may... evangelism class sa July 21 po yan. That will be, kailan ba? Next. Tapos na. Next. Next Sunday ho kasi ay wala ako. So, lalaktaw. So, yun nga ho pala, mga kapakipag-pray nyo ho. Ako at kasama ang aking pamilya, tinitingnan namin kung meron pang ibang makakasama, ay tutulak patungong Isabela sa Friday. 2 years na ho yung invitation sa akin doon. Last year, hindi na pa unlakan kasi baby pa yung aming bunso.
mahihirap masyado sa biyahe, pero ngayon ho ay nagpa-unlock ho tayo. Pakisama ho sa prayers, nasa more or less 8 to 9 hours yung biyahe. So nawa, ingatan kami ng Panginoon, and yung ministry ng Sunday anniversary ho ng church po doon, at nawa ho ay maging daluyan tayo ng biyaya. Yun ho ay church kung saan member ngayon at nagmi-minister sila, ang Gahete family, sila Brother Jem, sila Sister Sheng at ang kanilang buong family. So pakisama ho yan sa prayer, at huwag ho kayong mag-alala, isi-swimming na lang namin kayo sa dagat. Biro lang. Pakipasama niyo sa prayer, maging safe at maging mabunga ho ang ministry po ng Panginoon sa araw po na yon. So Lord willing, ang balik ho namin dito ay Monday na, August 29. August 29. Tama ba yung ano ko? Hindi August 21. 2022. Mukhang nalilito ako sa data. 19. Ayan. Okay. Liba na lang kung wala na ako nakakalimutang iba. Okay, yung mga nagpa-reserve, nagpagawa, umorder ng jersey na hindi pa bayad, please, ay pakibayaran niyo ho kay Brother Bertrand, pakitaas ang iyong kamay. Ikakasal na ho yan sa September. Pag hindi kayo nagbayad ng uniform, baka hindi matuloy. Hindi, biro lang. Matutuloy pa rin. Pero kailangan ho nila yan. Pinaluwalan niya ho yung iba para magawa. So please, kung kayo ay nagpagawa, ay bayaran niyo ho at ba-claim niyo ho ang inyong uniform para sa ating sports fellowship. Muli, again, reminder, hindi kailangan na may uniform ka na pinagawa para makapaglaro. Okay. Maganda lang na meron, pero hindi required. Ang maganda lang at makasama ka sana sa mga practices, ikaw ay consistent na dumadalo dito sa ating mga gawain, para kayo ho yung priority na maisalang ho sa atin ho mga games kung kinakailangan. Okay, so yun ho ang ating mga reminders and announcements. Tayo ho ay dadako sa atin hong gawain ng pagsamba, at para ho diyan ay magkaroon tayo ng ilang sandali ng tahimik at personal na pananalangin, at hingin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin. Let us pray. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, sa aming Ama sa langit, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo, O Diyos, at alam namin na sa aming sarili hindi kami karapat-dapat. Kami lumalapit sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus na namatay, nilibing, muling nabuhay at ngayon nasa kanan mo at namamagitan para sa amin na kanyang mga mananampalataya. At sa pamamagitan lamang niya, Panginoon, kami may kumpiyansa na lumapit sa iyo, dumalangin sa iyo, at gayon din, sa pamamagitan lamang niya ay maaari kami makapag-alay sa iyo ng pagsamba na katanggap-tanggap. Panginoon, tulungan mo kami at siyasatin mo kami ngayon. Paalala mo sa amin, O Diyos, na higit sa aming pisikal na presensya, naroon ang iyong mga mata sa kalagayan ng aming mga puso, sa mga kung tunay ang aming pagsamba. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag mangyari na kami ay naririto, ngunit ang aming puso at isipan ay malayo. Tulungan mo kami, O Diyos, na ang aming pagsamba ay hindi lamang sa nguso, kundi maging tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan. And Lord, as we have studied kanina sa aming pag-aawitan, nawa, O Diyos, maluwalhati ka namin na magkaroon, Panginoon, ng matalino at maayos na pag-awit, hindi lamang dahil sa magandang tinig, kundi, Panginoon, upang lalo naming maalala at matutunan ng iyong mga katotohanan at ikaw ay maluwalhati namin. O Diyos, bantayan, samahan mo kami, Panginoon, tunay ang aming isip at puso ay madaling mapunta sa ibang mga lugar. Dalangin ko po, Panginoon, na tulungan mo kami. Kailangan namin ng iyong biyaya upang ang bawat parte ng gawain na ito ay maluwalhati ang iyong pangalan. Sa bawat tatayo sa likuran ng pulpito, bawat may bahagi sa gawain, O Diyos, tulungan mo kami, Panginoon. Nawang lahat ng ito ay magawa na nagbibigay papuri sa iyo. Ama, siyasatin mo kami sa anumang mga kasalanan sa aming mga buhay. Sa ngayon sa iyong salita, kung aming binibigyang puwang ang kasalanan sa aming mga puso, ang aming mga panalangin na hindi mo papakinggan,
Ang aming pagsamba, O Diyos, ay hindi ay mawawalan ng kabuluhan. Kaya nawa, Panginoon, turuan mo kami. Gamitin mo ang liwanag ng iyong salita upang ipakita sa amin kung saan, nasaan ang mga dumi pa sa aming mga buhay. At sa biyaya mo, ito ay aming pagsisihan at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, patuloy na labanan at patayin ang mga nakatahan pa sa aming kasalanan. O Diyos, ikaw lamang ang maluwalhati sa aming kalagitnaan at patuloy naming hinihingi ang iyong biyaya, particularly, Panginoon, para po sa pamilya ng Ganas. Lord, mahabag ka kay Brother Totoy, kay Sister Marilyn. Bigyan mo sila ng comfort, Panginoon, sa pagpanaw ng nanay ni Sister Marilyn. Tulungan mo sila, provide mo po ang kanilang mga pangangailangan, maging sa kanilang kalusugan. Lord, iba't iba sa ang kabigatan na daladala ng marami sa amin. Nawa, O Diyos, ang mga bigat, problema at hamon na ito ay lalo magtulak sa amin palapit sa iyo. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po'y umawit sa ating Panginoon. Tayo po'y mawit sa Panginoon. Nawili po natin, Great is thy faithfulness. Tayo po'y manatili na tayo para po sa ating pagkakaloob.
Magandang umaga po mga kapatid sa ating Bible passage for giving. Sabay-sabay po nating basahin ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. Ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapangyarihan sa lahat na may akda ng langit at lupa, pinapasalamatan ka namin Panginoon sa buhay at higit sa lahat sa kaligtasang aming natanggap sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. O Diyos, kami po ay sama-sama sa iyong panambahan na nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kadakilaan. Salamat Panginoon sa wagas mong pag-ibig sa aming Panginoon na hindi namin kayang sukat isipin o sabihin Panginoon. Bagkus ang aming puso, Panginoon, taos na nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang aming Diyos na mabuti. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at sa aming pagbibigay, sa aming pagkakaloob sa iyo, Panginoon, ay patuloy pong saliksikin ang aming puso at isipan, Panginoon, na makita mo po ang aming puso na nagagalak sa pagkakaloob. At aming dalangin, Panginoon, ay maging mabuting katiwala po kami, Panginoon, sa salapi na pinagkakaloob niyo po sa amin. Bago po kami magbigay, Panginoon, ikaw po ang unang nagkaloob, Panginoon. Ikaw ang nagbigay sa amin ng kalakasan, sa aming pagtatrabaho. Kayo po ang siyang nag-iingat. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng karunungan, Panginoon, upang maging produktibo, Panginoon, ang lahat ng aming ginagawa, Panginoon, sa mundong ito. O Lord, pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa lahat ng ito. Nawa, O God, ay makita mo po ang aming puso na nagagalak, Panginoon, sa pagkakaloob. Anumang salapi, Panginoon, ang aming malilikom sa panambahang ito ay magamit, O Diyos, sa ikakalaganap ng iyong mabuting balita. Matustusan, Panginoon, ang bawat pangangailangan ng panambahang ito. At sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, sa pagsamba, maging sa pakikinig ng iyong mga salita, ay ikaw ang siyang mapupurihan at ikaw ang siyang madakila, Panginoon, sa araw na ito. Sapagkat ang araw na ito, Panginoon, ay aming inaalay at pinagkakalob sa iyo, Panginoon. Kahit ang aming mga buhay, Panginoon, ay nanggaling rin lamang sa iyo. O Diyos, kaawaan at kahabagan niyo po kami, Panginoon, sa pang-araw-araw. Ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas at mabuting Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesucristo. Amen. Tayo po ay magkaloob sa Panginoon. Tayo po ay muling umawit sa Panginoon. Awitin po natin, iniligtas ng pag-ibig. Buhay ko ay kay dilim, sasalay lugmok, at walang makasagip, uwat sa paglubog.
nagligtas sa aking pagkakalugmok, itinaas pag-ibig niya ang nagligtas sa aking pagkakalugmok, itinaas ang lahat sa buhay ko, aking ihahandog sa amang mapagmahal, sakit umubos. Pupurihin ko siya ng may pagmamahal, paglilingkuran ng may katapatan, pag-ibig niya ang nagligtas sa aking pagkakalugmok, itinaas pag-ibig niya ang nagligtas sa aking pagkakalugmok, itinaas. Taong makasalanan, manalig kay Jesus, hanguin ka niya sa pagkakalugmok. Buhay mong binabagyo, papayapain niya. Lapit na at kay Jesus pasakop ka, pag-ibig niya ang nagligtas sa aking pagkakalugmok, itinaas pag-ibig niya ang nagligtas sa aking pagkakalugmok, itinaas. Tayo po'y magsiteng lahat para po sa ating pagbasa po ng salita ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Para po sa pagbasa ng salita ng Diyos, ating pumbasahin mula sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 9, talata 6 hanggang 15. Ready, read. At ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin, at ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nang hihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Gaya ng nasusulat, siya ay naghasik ng mga pagpapala sa mga dukha. Ang kanyang katarungan ay nanatili magpakailanman. Siyang nagbibigay ng binhi sa magsasaka at ng tinapay upang makain ng tao, ay siya ring magbibigay at magdaragdag ng inyong binhing itatanim
at magpaparami ng mga bunga ng inyong mga gawang matuwid. Payayamanin niya kayo sa lahat ng bagay upang lalo kayong makapagbigay at sa pamagitan namin ay magbunga ito ng pasasalamat sa Diyos. Sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumutustos sa pangangailangan ng mga banal, kundi nagiging sanhi rin ng pag-apaw ng pasasalamat sa Diyos. Napatunayan ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng paglilingkod na ito, kaya't niluluwalhati ng mga tao ang Diyos dahil sa inyong pagsunod na naaayon sa inyong pagkilala sa Ebanghelyo ni Kristo. At dahil din sa inyong kagandahang loob sa pamamahagi para sa kanila at sa lahat ng tao. Habang sila naman sa pananalangin, alang-alang sa inyo ay nananabik sa inyo dahil sa hindi masukat na biyayang ibinigay sa inyo ng Diyos. Salamat sa Diyos dahil sa Kanyang kahangahangang kalooban. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng Kanyang mga salita, maaari na po tayong magsiupo. Sound check. Well, mga nakaraang Sundays ay sinabi ko ho na pagkatapos ng ating serye patungkol sa 1 Peter chapter 5 ay magsisimula tayo ng pag-aaral patungkol sa pagpapatawad or sa forgiveness and forgiving. As I've said, Lord willing, next Sunday ay wala ho tayo dito. So, I decided na kaysa simulan natin ang serye about forgiving, ay popostpone ko muna ho niyon kaysa magsimula tayo ngayon, mabutol next Sunday, and then uulitin natin ulit or babalikan natin sa susunod pa. So, wag ho kayong mag-alala, though we will not be starting about the topic of forgiving, ay gagawin naman natin, alisin nyo lang yung for, at ang pag-aaralan natin ay yung giving. Purple, mukhang mas gusto ko yung forgiving kaysa sa topic ng giving. Sa biyaya ho ng Diyos, ang layunin ko ho ngayon ay tayo ay maliwanagan at makita ho natin ang ilang mga bagay na kung saan maraming mga mangangaral ang inaabuso, ang paksa patungkol sa pagkakaloob sa Panginoon. Isa ho sa ating paniniwalaan at minamahal na katotohanan sa iglesyang ito ay ang katotohanan ng pagiging soberano ng Diyos. Ang Diyos sa kanyang pagiging soberano ay naghihiwalay sa kanya sa mga false gods. As the book of Psalms said, ang ating Diyos ay nasa langit at ginagawa niya ang sang-ayon sa kanyang naisin. Hindi kagaya ng mga Diyos-Diyosan na may mga paa na hindi nakakalakad, may mga mata na hindi nakakakita, may mga ilong na hindi nakakaamoy, may mga kamay na hindi nakakagawa. In short, ang mga Diyos-Diyosan ay walang kayang gawin. And in contrast to that, ang ating Diyos na soberano, ang lahat ng kanyang naisin ay ginagawa niya. Isa sa hindi maaalis na katangian ng Diyos ay ang kanyang pagiging soberano. Now, I said that sapagkat merong paniniwala na umaaligid at kumakalat sa maraming mga churches, and much of Christianity have embraced, sadly, this doctrine. Not the doctrine of the sovereignty of God, but the doctrine of the sovereignty of man. Sa maraming mga churches, sa maraming mga so-called Christian churches, ang nagiging soberano ay ang tao at hindi ang Diyos. Ang salita ng tao ang may kapangyarihan at hindi ang salita ng Panginoon. Ibig sabihin ay if we say it enough, if we claim it enough, and we speak it enough, we can speak things to existence. Ang tawag ho dito ay word faith movement. Meron pa hong mangangaral na ang sabi, ang tao ay nilikha sa wangis at larawan ng Diyos. So therefore, kung tayo ay nilikha sa wangis at larawan ng Panginoon, kung siya'y Diyos, edi tayo rin naman ay Diyos. At kung siya'y nagsalita at lumabas ang lahat ng bagay, therefore, kapag nagsalita tayo, ay meron din kapangyarihan. At lagi niyong maririnig yan sa marami, sa Facebook, sa social media, sa YouTube, at saan pa. Sabi nga ho ng aking asawa, kinukwento niya sa akin,
ay wag mo daw sasabihin sa anak mo, you're bad, kasi magmamanifest yun, magiging bad yung bata. Dapat sabihin mo lang lagi sa bata, you're good, para magmanifest the power of words. Ayan ho ay hindi Christianity, that's more on Middle Eastern spirituality. And that is not biblical. Kanilang tinuturo na actually, hindi ang Diyos ang makapangyarihan, kundi ang tao ang makapangyarihan. Ang Diyos ay susunod sa salita ng tao, kaysa ang tao ay susunod sa salita ng Diyos. If you name it and you claim it, walang magagawa ang Diyos kung hindi ibigay niya. You claim it enough. You name it enough. Pero isang kapansin-pansing bagay, mga kapatid, mga kaibigan, sa mga taong ito ng Word Faith Movement, they never speak holiness enough. It's always about health. It's always about wealth. It's always about your fulfilled life. Laging patungkol sa kayamanan. Laging patungkol sa kalusugan. Huwag mo daw sabihin na may problema ka, huwag mo daw sabihin na may sakit ka, kasi habang sinasabi mo, nagiging totoo, sabihin mo yung opposite and the power of positive words. Again, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon kay Pablo ay hindi sabihin mo wala kang tinik sa laman. Ang sabi ng Panginoon kay Pablo, sapat ang biyaya ko sa iyo. Now, to make it doubly sure, lalong maging sigurado at talagang kayo ay mapaniwala, hihikayatin kayo ng maraming mga ito na mag-invest o magtanim sa kanilang mga ministry. Ika nga ng ilan, if you have a need, plant a seed. Kung may pangangailangan ka, magtanim ka. Kasi may kasabihan tayo mga Pilipino, pag may sinuksok, may madudukot. Kaya mga kapatid, dapat kayo ay magsuksok. Pero po, dudukot ba kami dyan? Hindi. Hihintayin nyo na lang ang blessing ng Panginoon. Sadly, marami ang mga nagsasubscribe or tumasubscribe or nagtitik ng mga tinasabi na ito. Bakit? Sapagkat it's all about them. It's all about man. It is man-centered. Ang benefit ay sa tao. Basta you say it enough, magbe-benefit ka. Basta magtanim ka, magbe-benefit ka. Basta magbigay ka, magbe-benefit ka. Pero mga kapatid, sa mga talata na ating binasa at pag-aaralan ho natin, makikita ho natin na ang sabi ng salita ng Panginoon o ang motibasyon na binigay ni Pablo para sa mga tao sa Korinto, para sa mga mananampalataya sa Korinto ay hindi name it and claim it. Hindi particularly dahil marami kang makukuha in return, kundi ang pangunahing motibasyon na ibinigay ng Diyos ni Pablo sa mga Kristiyano ay walang iba kung hindi ang Panginoon. This morning, we will study about this topic, motivations to abound and be courageous in doing good. Ano ba ang mga motibasyon upang tayo ay sumagana? Hindi lang basta sumagana, mga kapatid, susubukan ko sa biyaya ng Diyos na makumbinsi tayo na pwede tayong maging matapang sa paggawa ng mabuti. Ito ang ating mensahe ngayong umaga. The biblical motivations to abound and to be courageous in doing good is found in God and not in ourselves. Ang motibasyon upang tayo ay sumagana at maging matapang sa paggawa ng mabuti ay masusumpungan sa Diyos at hindi sa ating mga sarili. Tayo ho muna ay manalangin. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo at nagpupuri sa iyo. Aming inihiling na samahan mo kami sa aming pag-aaral dahil tunay, aming kinikilala na sa aming mga sarili, O Diyos, kami likas. Kami, Panginoon, ay likas na madamot. Madalas kami nakafocus, O Diyos, sa aming mga sarili lamang. O tulungan mo nawa kami na tumingin sa iyo. Baguhin mo kami sa pamamagitan ng iyong katotohanan, palayain mo kami sa pamamagitan ng iyong katotohanan. At Lord, bigyan mo kami ng lakas at kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong katotohanan.
upang magawa namin ng ayon sa iyong kalooban. Lahat ng ito, O Diyos, nawa ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Hiniling namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Switch na lamang po tayo dito sa ating muli ho, ang ating pinakamensahe, the biblical motivations is to abound and be courageous. The biblical motivations to abound and be courageous in doing good is found in God and not in ourselves. Let me say it this way. The power to break our carnal, self-centered, and worldly selfishness and be free to be radically generous in doing good is found in God alone. Ang kapangyarihan para tayo ay makakawala sa ating karnal at makasarili, makamundo at madamot na pananaw ay upang tayo makalaya dito at maging radikal tayo sa pagiging mapagbigay, sa paggawa ng mabuti, ay masusumpungan sa Diyos lamang. Na gusto kong i-clarify muna ang ilang mga bagay. Hindi ko ina-advocate ang foolish way ng pag-handle ng ating mga resources, na mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. We must be found good stewards ng mga resources natin. Hindi lamang ang pera, kundi iba't ibang mga bagay na binigay sa atin at patuloy na pinagkakaloob ng Diyos. It is good and wise to have savings. Kagaya ng langgam, ang sabi ng Panginoon sa Proverbs chapter 6 verse 6, "Go to the ant, thou sluggard." Kung merong mga tamad sa bahay, sabihin nyo sa kanila, manood sila ng langgam. Ang sabi ng Panginoon, itong mga langgam na ito, consider her ways and be wise, which having no guide, overseer or ruler, provided her meat in the summer and gathered her food in the harvest. Kung merong isang insektong inis na inis ang misis ko sa bahay namin ng mga langgam, kahit saan nandun na lang. Sa kitchen, sa bedroom, sa kama, sa upuan, kahit saan nandun ang mga langgam. Napakasipag, walang tigil. Wala silang makitang pagkain, magbubukas sila. Binubutas nila ang plastic ng mga biskwit. Ang tindi. Marunong na silang magbukas. Kahit sarado, silyado, nagugulat kami, may nilalanggam na naman. Nakabutas sila sa plastic at lalanggamin nila. Nag-iipon sila. Bakit? Damarating ang ulan para meron silang pagkain. Muli, I'm not advocating na tayo ay maging foolish sa pag-handle ng mga finances. Pero ang aking goal sa ating pag-aaral is not to get more money from you. That is never the goal. Sana ho mga kapatid, lalo na kung for some years kayo nandito na sa church na ito, sana kayo mismo ay makakapagpatotoo na ang church na ito is not about money. Kung meron kaming pagkukulang at kung merong pagkukulang ang mga mangangaral dito ay ang kakulangan sa pangangaral patungkol sa pera. Napakadalang natin mangaral patungkol sa pera. Pero ang goal ho ng ating pag-aaral is to take the light of the Word of God, kunin ang ilaw ng salita ng Diyos at upang sa biyaya ng Diyos i-expose, gamitin ang liwanag ng salita ng Diyos upang i-expose ang mga nakatago na makamundo, karnal at hindi makadiyos na mga desire, motibo at affections at ideya natin patungkol sa mga material na bagay. And I am convinced sapagkat merong mga naririto na ang buhay nyo ay umiikot pa rin sa pera, sa material, sa pisikal. To start that, to lay the foundation, puntahan muna natin sa Matthew chapter 6 verse 19. Matthew chapter 6 verse 19, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo ay ito, "Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt and where thieves break through and steal." Hindi matalino na ilagak mo ang lahat ng iyong kayamanan dito lamang sa lupang ito. Bakit? To make the long story short, madaling mawala. Sa verse 20, ang sabi ng Panginoon, "But lay up for yourselves what? Treasures in heaven." Kung mag-iipon ka sa langit. Mag-invest ka sa spiritual.
where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Why? Itong mga bagay na ito ay hindi mawawala. Itong mga bagay na ito ay eternal. Now, ano ba ang punteriya ng Diyos? Ang punteriya ba ng Diyos ay ang mga bank accounts natin? Ang punteriya ba ng Diyos ay ang mga pera natin? Sadly, may mga pastor na yun ang punteriya nila. Pero ang punteriya ng Diyos ay makita nyo, hindi mukhang pera ang Diyos. Ang sabi niya, for where your treasure is, there will your heart be also. Ang main concern ng Diyos ay hindi ang pera mo, ang kayamanan mo. Ang main concern ng Diyos ay ang puso mo. At kung nasaan ang kayamanan mo, nahandoon ang puso mo. How we handle our earthly treasure says much about our hearts. Kung paano natin ginagamit, kung saan natin nilalagak ang mga material at pisikal na mga possessions natin, ay naglalabas o nagbibigay ito ng sitwasyon ng ating mga puso. At ang sabi ni Jesus sa verse 22, tuloy natin, the light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. Verse 23, if thine eye be evil, the whole body shall be full of darkness. And if therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? Alala ko nung bata akong mananampalataya, ano daw? Sa madaling salita, ang mata ang nagbibigay liwanag. Nakikita mo ang lugar na pupuntahan mo sa pamamagitan ng iyong mga mata. Yes? Kaya napakahalaga ng ating mga paningin. The light of the body is the eye. Therefore, if thine eye be single, thy whole body shall be full of light. Kung 20/20 ang vision mo, malinaw ang iyong pananaw, hindi malabo. Okay? Nakukuha niyo ho? Pagdating sa verse 23, ang sabi niya ng ating Panginoon, but if thine eye be evil, and that evil is not moral evil. Again, gumagamit siya ng larawan. Sa madaling salita, kung malabo ang iyong mata, kung ito ay puno ng katarata, kung ito ay apektado na at madilim, kung yung supposed to be liwanag ng iyong katawan ay madilim, yung liwanag mo ay dilim, gano'ng katindi ang kadiliman. At marami hong mga tao ang nabubuhay sa mundong ito na ang kanilang mga mata ay hindi nakakakita ng maayos. Sapagkat ang tinitignan lang nila ay ang mga pisikal at material na bagay. Anong sabi ng salita ng Diyos? Man shall not live by bread alone. Kailangan pa rin ng tinapay, pero pag tinapay lang ay kulang. At kung nakafocus ka lang sa tinapay, malaki ang problema ng iyong mga mata. Kaya ang sabi ni Jesus sa verse 24, no man can serve two masters. At ang master dyan, yun ang iyong pinaglilingkuran. Kaya ka nabubuhay. Kaya ka kumikilos, kaya ka gumagalaw. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. At binuod ni Jesus, you cannot serve God and mammon. At yung mammon dyan ay tumutukoy sa mga material, pinansyal. Hindi pwedeng mabubuhay ka para sa pera at mabubuhay ka para sa Diyos. Hindi pwede. It's either mamahalin mo ang Diyos at hindi ka mabubuhay para sa mga material na bagay, o yayakapin mo ang material na bagay o pera at mamumuhi ka sa Diyos. Hindi pwedeng pareho. Lalang concern ng Diyos pangunahin na hindi ang kayamanan kung hindi ang puso. Hindi natin pwedeng paglingkuran at mabuhay ang ating mga buhay. Dedicate natin ang ating mga puso sa mga material na bagay, sa mga pinansyal na bagay, at hindi sa Diyos. So again, ang pinakapangunahing punteriya ng Panginoon ay ang puso. At ganoon din ang punteriya ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Hindi malaking offering, hindi madaming pera, hindi malaking tseke ang hinahabol ni Pablo. At tuwing linggo, binabasa natin, kung umaattend ka pa ng afternoon service twice every Sunday, for God loveth a what? A cheerful giver. Ang punteriya ng Diyos ay hindi ang kayamanan kung hindi ang puso. Let's go back to the passage nating binasa
Pero bago natin tingnan ng 1 Corinthians chapter 9 verse 6, simulan natin sa chapter 8 to see the context. Chapter 8 verses 1 to 15, ini-encourage ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto na sila ay magbigay ng may kasaganaan. At binigay niya ang dakilang halimbawa ng mga mananampalataya sa Macedonia at napakatindi ng paglalarawan ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Macedonia. So let's just read para makita ho natin yung konteksto. Chapter 8 verse 1. Moreover, brethren, we do you to wit, or we want you to know the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. How that in the great trial of affliction, the abundance of their joy and deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Again, if you remember, one time pinag-aaralan natin ito, ang sabi ni Pablo, their deep poverty. Hindi lang sila basta mahirap, malalim ang kahirapan nila. Pero sa kabila ng ganong kalagayan nila, it abounded unto the riches of their liberality. Sumagana pa sila sa pagbibigay. Paano nangyayari yon? Again, it is not through the busilak na kalooban ng mga taga-Macedonia. Ang sabi niya sa verse 1, it is the grace of God. Ang biyaya ng Diyos na gumagawa. Ang biyaya ng Diyos na dumadaloy. At yun yung sinasabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, look at the grace of God. Hindi look at the great offering, look at the grace of God. Kaya ang sabi niya sa verse 3, for to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves, praying us with much entreaty. Nakikiusap pa sila, please, please, Pablo, tanggapin mo ito, tanggapin mo itong kaloob namin, itong tulong namin, and receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Pablo, kami nasa mahirap na kalagayan, pero tanggapin mo itong tulong na pinapadala namin para matulungan ang ibang mga kapatiran. It's the grace of God. Pagdating sa verse number 5, and this they did as not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Hindi ito yung kanilang inaasahan, pero binigay muna nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Verse 6, and so much that we desired Titus that he had begun, so he would also finish in you the same grace also. At ito yung manggagawa na pinadala ni Pablo sa mga taga-Korinto, si Titus, at meron pang isang unnamed brother na kasama si Titus, at gusto ni Apostol Pablo na itong biyaya ng Diyos sa sumagana sa mga taga-Macedonia ay sumagana rin, mangyari rin sa mga Kristiyano sa Korinto. Ang sabi niya sa verse 7, therefore, as ye abound in everything, in faith, and utterance, and knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. Okay, mga taga-Korinto, you are abounding in everything. Sumasagana kayo sa maraming mga bagay. Pagdating sa pananampalataya, very good. Pagdating sa utterance, very good. Pagdating sa knowledge patungkol sa Diyos, very good. Pagdating sa kasipagan, woo, very good. And in your love, yung pagmamahal nyo sa amin, nako, walang question. Pero tiyakin nyo na kayo rin ay sumagana sa biyaya ng Diyos na ito. Verse 8, I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. Hindi ko kayo gustong talian, hindi ko kayo gustong i-press at gamitin yung aking apostolic authority para itulak kayo na gawin ito. Pero mga kapatid, ang sabi ni Pablo, ang gusto ko makita nyo ay yung kasaganaan ng iba. Ang hirap ng kalagayan nila. Pero sumagana sila dito. Hindi lang yun. To prove the sincerity of your love. Patunayan ninyo ang pagiging sincero, ang pagiging totoo. Because this church at Corinth, ang mga Kristiyano sa Corinth, ay nagpahayag sila, Pablo, magpapadala kami ng tulong, mahal namin ang mga kapatiran. At actually, yun yung didil ni Pablo sa chapter 9. Yung ipinangako nyo na tulong, yung sabi nyong pagmamahal nyo sa kanila, gawin ninyo para hindi tayo mapahiya.
Kaya ang sabi niya, pagdating sa verses 16 to 24, kinommend ni Pablo si Titus and a certain unnamed brother na mag-minister sa kanila. Verse 16, ang sabi, "But thanks be to God, which put the same earnest and care into the heart of Titus for you. For indeed he accepted the exhortation, but being more forward of his own accord, he went unto you, and we have sent with him the brother whose praise is in the gospel throughout all the churches." Again, si Titus, and there's the brother na mabuting katiwala, ng mga tapat na lingkod ng Panginoon, at sila ay maging instrumento ng Diyos para itong biyaya ng Diyos na ito sa mga taga-Macedonia ay mangyari rin sa inyo. Pagdating sa verse 24, minotivate ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano. Ang motivation ni Pablo sa mga Kristiyano sa mga Korinto ay ito. Verse 24, "Wherefore, show you to them and before the churches the proof of your love and our boasting on your behalf." Ipakita nyo sa kanila. Mga taga-Korinto, darating dyan si Titus, kasama yung isa pang kapatid, ipakita nyo sa kanila. Ipakita nyo sa mga churches sa Macedonia, yung sinasabi nyong pagmamahal sa Diyos, yung sinasabi nyong pagmamahal sa mga kapatiran, yung sinasabi nyong pagmamahal sa mga nangangailangan, ipakita nyo sa kanila. Yung aming pinagmamalaki na inyong pagmamahal bilang mga Kristiyano, ipakita nyo sa kanila. Show it. So Paul is expressing his great confidence sa mga mananampalataya sa Corinth. Kahit siya ay confident sa kanila, nahandun pa rin yung paalala niya. So babot na tayo sa chapter 9 verse 1. So sana nakuha nyo yung flow. Dahil madalas binabasa natin yung 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8 sa ating offering, pero marami ho sa atin hindi alam kung saan galing, ano nangyayari, ano bang pinag-uusapan. So chapter 9 verse 1. "For as touching the ministering to the saints, it is superfluous." Superfluous. Yung superfluous, ibig sabihin ho niyan, it is over and above, more than necessary. Para bang ganito, aalis yung anak mo. At alam mo yung anak mo ay maingat. Alam mo yung anak mo ay matino. Alam mo yung anak mo na talagang may takot sa Diyos, may katapatan sa kanyang gawain. Nasabi mo, "Anak, alam kong ilang beses ko nang sinabi, alam kong paulit-ulit na, at baka sobra na to pag sinabi ko pa, pero," ano yun? Yun yung sinasabi ni Pablo dito. Sobra na to pag ulitin ko pa sa inyo pero uulitin ko pa rin. Sasabihin ko pa rin. It is as touching the ministering to the saints, yung pagtulong sa mga Kristiyano. Yun yung sinasabi ni Pablo. Mga Kristiyano, particularly mga Kristiyanong persecuted sa Jerusalem, yung pagtulong sa kanila, patungkol doon, parang sobra na pag pinaalala ko pa rin sa inyo, pero papaalala ko pa rin. "For it is superfluous, it is above necessary for me to write to you, for I know the forwardness of your mind, for which I boast of you to them of Macedonia, that Achaia was ready a year ago, and your zeal had provoked very many." Alam niyo mga taga-Korinto, pinagmamalaki kayo sa mga taga-Macedonia eh. Kayo ginagamit kong example. Sinasabi ko sa kanila, yung mga taga-Korinto, last year, ready na. Handa na sila. Ang sabi nila, okay na. Nakahanda na. Yung iba, padala nilang tulong. At sana mga kapatid, huwag niyo isipin, di dapat Gcash na lang nila. walang Gcash nun. At kung naalala niyo, mga pag-aaral natin together with Brother Darrell, it takes months, even years to travel so many far distances. At mga kapatid, again, if you remember, yung parable, the Good Samaritan, madalas mayroong mga tulisan na nag-aabang sa mga travelers na pwede silang, so it's not easy na magpadala ng malaking halaga, so it takes time, it's very dangerous. So sana ma-imagine nyo yung hindi ganung kadali na ipa-Emilio Hillier mo na lang sana. Hindi pwede, walang ganun. So ang punto ito, i-encourage ni Pablo ang mga taga-Macedonia na handang-handa ang mga taga-Korinto. Yung zeal ninyo, yung kasigasigan ninyo, it had provoked many. Yung kasipagan ninyo, mga kapatid,
And higit sa malamang, marami sa atin ay nakaranas na nito, one way or another. Nakapunta tayo sa ibang church, nakakita tayo ng ibang mga kapatiran, nakita natin yung kasigasigan nila na in other aspects ng kanilang gawain, and it provokes our zeal. Nahamon tayo. Na minsan na atin kasi isang church, 20, 30 lamang sila, maliit ang kanilang iglesia, hindi komportable ang kanilang building. But when they praise God and when they worship God, ay nakakahamon. So narito ang mga taga-Korintong, sabi ni Pablo, your zeal, yung kasigasigan nyo, they have provoked many. Pagdating sa verse 3, yet have I sent the brethren, lest our boasting of you should be in vain in this behalf, that, as I said, ye may be ready. Pinadala namin ng mga kapatiran, particularly, higit sa malamang ang tinutukoy dito ni Pablo ay si Titus at yung pang isang kapatid na hindi binigyan ng pangalan, at maraming mga commentaries na nagsasuggest malamang daw si Luke yun, pero walang anuman na magsasabi. So, just a probability na madalas nilang kasama si Luke. Nevertheless, ang sabi ni Apostol Pablo dito, yet I have sent the brethren, lest our boasting of you should be in vain. Okay? Nakita namin ang inyong kasigasigan, na ikwento namin sa ibang mga kapatiran, nahamon sila. Pero kaysa mapahiya yung aming pagyayabang para sa inyo, patungkol sa inyo, yung paghamon namin sa kanila dahil sa kasigasigan nyo, pinadala namin si Titus at yung isa pang kapatid para ihanda kayo. Verse 4, lest haply, if they of Macedonia come with me and find you unprepared, that, find you unprepared, that we say, not ye, should be ashamed in this same boasting, this confident boasting. Sabi namin sa mga taga-Macedonia, ready na kayo a year ago pa. Baka mamaya naman, pagdating namin sa Corinth, kasama ko ibang mga taga-Macedonia, pagdating doon, walang iniwan yan sa tawag tayo sa birthday ni Brother Daryl. Naku, huwag kayo mag-alala, matindi si Brother Daryl. Nakaraang linggo, handa na, namili na siya, matindi talaga yung paghahanda niya. Tara, punta tayo doon! Ang pagdating natin kina Brother Daryl, wala. Walang handa. Papahiya. Pero hindi naman tayo papahiya ni Brother Daryl. Naibiro lang. So, sana makuha niyo yung takbo. Ano sabi niya? Therefore, I thought it necessary to exhort the brethren that they would be, verse number 5, therefore, I thought it necessary to exhort the brethren that they would go before you and make up for beforehand your bounty, whereof ye had noticed before, and that same might be ready as a matter of bounty and not as of covetousness. Nakakahilo pag binasa mo sa King James. Basahin natin sa ESV. Ang sabi sa verse 5, so I thought it necessary to urge the brothers to go on ahead to you. Okay? Sabi ni Pablo, pag dumating kami kasama yung mga Macedonia, baka mapahiya. So nagpadala ng advance party si Pablo. Mauna si Titus at yung isang brother para ihanda na, siguraduhin na hindi mapapahiya. I thought it necessary to urge the brothers to go on ahead to you and arrange in advance for the gift that you have promised. Nangako na kayo a year ago. Naging encouragement pa nga sa iba. At napakaganda na sinabi dito sa dulo, so that it may be ready as a willing gift. Para ito ay maihanda bilang isang kaloob na willing, hindi sapilitan, hindi mabigat. It'll be a willing gift, not as an exaction. Ito'y pinangako na nila at ayaw ni Apostol Pablo na sila ay ma-caught off guard, na sila ay magkaroon ng maling disposisyon ng kanilang mga kalooban. Ang sabi niya, a gift exacted, ibig sabihin ng exaction, a gift exacted by importunity and conferred with grudging, a hard-wrung gift. Anong ibig sabihin noon? Hindi kayo napilitan. Hindi yung pinilipit ang inyong mga kamay. So, ganito, alam niyo, pinauna namin si Titus at yung kapatid para paalalahanan kayo sa pangako nyo. Para maihanda nyo agad, para iyon ay maging willing gift. Kaysa ang mangyari ay dumating kami at hindi pa pala kayo nakahanda and then mapilitan kayo.
Baka parang ang dating parang pinilipit na lang ang inyong mga kamay. Alam niyo yung term na yon? Pinilipit yung kamay para magbigay. Sadly, marami ang mga mangangaral sa panahon natin na ito na ginagawa ang mga bagay na ito. Ginagawa nila ang dalawang bagay. They use false manipulation, walang iniwan sa binubudol nila ang mga tao. Magbigay kayo para ibuhos ni God ang blessing. Magtanim kayo sa ministry ko para pagpalain kayo ng Diyos. Or, pinipilipit nila ang kamay ng mga Kristiyano, tinatakot nila sa pamamagitan ng mga sumpa na isusumpa daw ng Diyos, gini-guilt trip nila ang mga Kristiyano, or pinapahiya nila sa pulpito. Literally, pinipilipit ang mga kamay. Well, figuratively, pinipilipit ang mga kamay ng mga members para sila ay magbigay. Mga kapatid, nakasaksi na ako ng isang pastor. May nagigitara sa church. Yung gitara may sira. Nakita niya. Hindi siya yung pastor, hindi siya yung pastor. Guest speaker siya. Okay? Nakita niya yung gitara ng church, may sira. Ang ginawa niya, habang nagpipreach siya, huminto siya, bumaba siya, kinuha niya yung gitara. Hindi sa kanya yun, Ito ba ang gitara ang gagamitin niyo sa pagsamba sa Diyos? May sira. Hindi sa kanya yun. At ano sabi niya? Hindi ako bababa sa pulpitong ito hanggang hindi kayo nagbibigay ng sapat para makabili ng bagong gitara para sa Diyos. Bakit ganun? Pati yung bisita napilitan para makauwi na. Pinilipit ang kamay ng mga tao para magbigay. Sabi ko pa rin, pambihira, pwede mang pagpraktisan ng mga young people yun kahit may konting sira. Sayang. Binasag, walang paalam. Iba't ibang mga kaparaanan para pilipitin ang kamay ng mga tao. Notice, dito ingat na ingat si Pablo. To the point, pinauna niya muna si Titus, pinauna niya pa yung pang isang kapatid para ihanda na, para hindi kayo mabigla, para hindi kayo basta mapilitan lang. Ganung ingat na ingat si Pablo. And contrary to that, ang ginagawa ng maraming mga pastor. So ano ang pangunahing motibasyon na sinabi ni Pablo sa kanila? Number 1, doon tayo darating sa verse 6. At kala ko matatapos natin ngayong araw pero hindi mangyayari. Verse 6. But this I say. This is my point. Sa ESV ang sabi, the point is this. Ayokong magulat kayo, ayokong makot kayo off guard, ayokong mangyari na parang sapilitan na pinipilipit ang inyong kamay para again mga kapatid, pinangako na nila yun Pinangako ng mga taga-Korinto, pero ingat na ingat si Pablo na ayaw niya na dumating sa punto na mga taga-Korinto, wala nang magagawa, pinangako namin, yan na. Ang point ni Pablo ay ito, hindi pera ang usapan. Hindi pera ang usapan. The point is this. He which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Number 1 motivation is God's utter and righteous generosity. Ba't hindi ka itutulak nito para sa maging mapagbigay? Ba't hindi ka itutulak na ito sa salitang ginamit yung maging radikal sa paggawa ng mabuti?
Again, ang context ay napakahalaga. Tuloy natin sa verse number 7. Ang sabi, every man according as he purposed in his heart. So let him give not grudgingly or of necessity, but God loveth a cheerful giver. The context is very important in rightly handling God's word. Ang sabi ni Pablo sa verse 5, pinadala niya si Titus at yung pangkapatiran so that it may be ready as a willing gift, not as an exaction. Hindi para kayo mapilitan lamang o mapilipit lamang yung kamay para ibigay ito. Pagdating sa verse 6, ang sabi ni Pablo, but this is, verse 7, every man according to his purpose in his heart, so let him give not what? Not grudgingly or of necessity. Yun yung iniiwasan ni Pablo. Na biglang dumating doon si Pablo at yung mga taga-Macedonia, mga kapatid, kukunin na yung inyong pinangako. Ay, pabihira ba yan? Ba yan? Sige na nga, ito na nga. Ito na nga. Ano magagawa ko? Naipangako ko eh. Ano magagawa ko? Ayan na sila. Nakita niyo yung context. Not grudgingly, not against the will or of necessity. Hindi dahil para hindi sila mapahiya. Mapapahiya naman ako. Pinangako ko na para hindi ako mapahiya. So what can I do? Kailangan ko ibigay. Ito ang punto ni Pablo. He goes to great carefulness para hindi ito ang maging kalagayan ng mga mananampalataya. Again, sadly, ito ang pinipilit na maging kalagayan ng maraming mga mangangaral patungkol sa pera. Mapilitan ang mga Kristiyano, konsensyahin, pilipitin ng kamay, pigain para magbigay ng marami. Ang after ni Pablo ay ang puso. Ang after ng maraming mga mangangaral ay ang wallet. Ang pangunahing motivation na ginigay ni Pablo is God's righteous generosity. Again, verse 6, but this I say, he will sow it sparingly shall reap also sparingly, and he will sow it bountifully shall reap also bountifully. Ito ay a maxim, a truth principle. Pag ikaw ay nagtanim ng kaunti, anong aasahan mo? Siyempre kaunti. Pag nagtanim ka ng marami, anong aasahan mo? Siyempre madami. Logic. Pero hindi ito nakasakay lang sa logic, nakasakay ito sa pagiging mabuti at mapagbigay ng Diyos. Ang sabi sa Hebrews chapter 6 verse 10, for God is not unrighteous, meaning He is righteous. He is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed towards His name, and that ye have ministered to the saints and do minister. Hindi baluktot ang Diyos. Ibig sabihin, hindi kakalimutan ng Diyos ang anumang ginawa mong mabuti para sa mga kapatiran. Hindi baliwala sa Diyos. Proverbs 19 verse 7, he that hath pity upon the poor lendeth unto the Lord, and that which he hath given will he pay him again. Yung naaawa sa mga nasa mahirap na kalagayan at tumutulong kayo sa mga nasa mahirap sa kalagayan, ang sabi ng salita ng Diyos, para kang nagpapautang sa Diyos. At maniwala kayo, hindi magkakaroon ng utang ang Panginoon. Siya'y matuwid. Siya ay generous. Proverbs 22 verse 9, he that hath a bountiful eye shall be blessed. Ano ibig sabihin yung bountiful eye? Yung kanyang mata ay masagana, that is, nakikita niya yung mga pangangailangan at sagana siya sa pagtulong. Why? For he giveth his bread to the poor. He will be blessed by God. Again, mga kapatid, we are not saved by doing good. Pero ako'y natatakot, baka masyado yung nadidigdig sa atin, ang nangyayari, we stop from doing good. Kung tayo ay Kristiyano, we must be doing good. At hindi lang basta tayo gumawa dapat ng mabuti, I call us and I encourage us to be generous, to be courageous in doing good. Because God is righteously generous. If I may use the word, we can be radical in doing good. Sa panahon ngayon, ang uso ay laging ako, akin. Because yung katotohanan, kapag nagtanim ka ng kaunti,
Aani ka ng kaunti. Pag tanim ka ng masagana, aani ka ng sagana. At ang sabi sa verse 7, ayokong maiwan ito. Verse 7, every man according as he purposed in his heart, na ipunto na ito ni Brother Daryl na nakaraan, giving is not only a financial work, it is a heart work. It is a heart work. So ang kukonsidera mo, pag magkakaloob tayo sa Diyos, ay hindi lang ang laman ng wallet, kundi ang laman ng puso. So let him give. Not grudgingly or of necessity. And here is the wonderful part. For God loveth a cheerful giver. He loves a cheerful giver. Ang sabi ng isang komentar, He delights, He takes pleasure, natutuwa siya, masaya ang Diyos kapag nakikita niya ng isang mananampalataya ay may nagbibigay ng may kasiyahan. Hindi mabigat, hindi napipilitan. Lalong hindi dahil pinilipit ang kamay. Kundi dahil kinikilala mo ang Diyos na unang sayo ay nagbigay. At ang Diyos na karapat dapat tumanggap ng lahat ng papuri maging sa pamamagitan ng ating mga ari-arian. God delights in, He rejoices in a person who has a right heart in giving. Again, ang pagbibigay lugod sa Diyos ay hindi ang makapal na pera, hindi ang malaking tseke, kundi ang tamang puso. At ito ang pangunahin na kailangan natin tignan at ikonsidera sa ating pagkakaloob sa Panginoon. Let's pray. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa paalala ng iyong salita. Panginoon, nakita namin na paalalahanan kami na ang pagdating sa pagkakaloob, ang unang pinag-uusapan ay hindi ang halaga, hindi kung magkano, kundi ang kalagayan ng aming mga puso. O Diyos, maliwanag ang iyong salita kung nasa ng aming kayamanan, na ng aming mga puso, nawa masumpungan ang aming mga puso na nasa iyo. Nasa mga bagay na nasa itaas. Tulungan mo kami, Panginoon, may apply ang mga katotohanan ito. At aming maalaala ang katotohanan na ikaw ang unang nagbigay sa amin. Binigay mo ang aming Panginoong Hesukristo para magligtas sa aming mga makasalanan. Ano pa ang mga bagay na ito? Salamat po. Ingatan, tulungan mo kami. Turuan mo kami. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po tayong lahat para sa ating pangwakas na amin. Tayo po yung muling mawit sa Panginoon. Awitin po natin, To God be the glory. Atonement for sin, and open the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Great things He hath taught us. Great things He hath done. And great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our worship, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come through the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done.
Purihin pong Panginoon, salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online. And I'd like to encourage and remind everyone muli mga kapatid, balikan natin ang mga salita ng Diyos na atin na pag-aralan upang ito'y patuloy na maging paalaala sa atin at liwanag natin sa buong linggo na ito na ating kaharap. At sa ating pag-iwa-iwalay nawa, ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Kristo at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin at patuloy tayong maging instrumento ng paghahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. God bless po, magandang tanghali. We are now dismissed. Mga kapatid, bago tayo maghiwa-hiwalay, excuse me lang po, pakita lang natin ulit dito sa screen yung ating yung YouTube channel kanina. Tumawag sa akin si Brother Boy kagabi. Sabi niya, nakikiusap siya.